Basahin natin mga kapatid. Gayon may sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso na may pag-aayuno at may pagnanais at may pananalampitan, 13, at pagdalamhatiin ninyo ang inyong puso at hindi ang mga damit na inyong hapakin. At kayo'y magsipanumbalik sa Panginoon ninyong Diyos sapagkat siya'y maawain at puspos ng kapagan, panayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob at nagsisisi siya sa kasamahan. In James chapter 4 verse 6, hallelujah. Ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya kaysa sinasabi ng kasulatan. Ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga nagpapakumbaba. Hallelujah. Palakpakan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. So para sa ating pagpapatuloy, pwede na po tayo mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Turn unto the Lord your God. Ibalik po natin sa Joel chapter 2 verse 12 hanggang 13. Hallelujah. So dito mga kapatid, hallelujah, sa book of Joel na kinuha natin sa chapter 2 verse 12 hanggang 13, dito sinasabi ng ating Panginoon na ang ating panunumbalik sa Diyos o pagsisisi o pagsamba sa ating Panginoon, hallelujah, praise God, ay hindi lamang sa damit na hinahapak. Amen. Natulad mga kapatid na ginagawa ng covenant o kapag sila nakakagawa ng kasalanan, hinahapak nila ang kanilang damit at naglalagay ng abo sa kanilang ulo na tanda ng pagsisisi. Ngunit gayon pa man mga kapatid, hallelujah, ang nais ng Panginoon, hallelujah, ay makinig tayo. Amen, hallelujah. Amen. Ang nais ng Diyos sa umagang ito, hallelujah. Ready po ba tayo? Sino po ba yung kumpleto sa tulog? Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ibigay natin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. So dito mga kapatid sa ating mensahe, salamat sa Diyos at sa mga bago kung ito po hindi para sa iyo. Hallelujah. Lagpasan nyo na lang. At sa mga leader, humanda po tayo. Amen. Pagkat tayo ang kakausapin ng Panginoon, mga elders at mga members, mga kapatid. Hallelujah. Gayon man, ang sabi ng Panginoon, magsipanumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso na may pag-aayuno. Ang hinahanap ng Diyos sa isang tao sa kanyang pagsisisi, hallelujah, na mayroong pag-aayuno at bukal sa puso mga kapatid. Amen, hallelujah. Sapagkat, hallelujah, ayaw na ng Diyos mga kapatid na sa kanilang pagsisisi ay panihapak lamang ng kanilang damit at sinisira. Gayon pa rin mga kapatid sa panahon natin mga kapatid. Hindi mo man hinahapak ang iyong kasuotan mga kapatid. Hallelujah. Ngunit winawalang kabuluhan mo ang salita ng Diyos na nagbibigay ng warning at babala sa bawat isa sa atin. Na kung paano dito sa book of Joel mga kapatid, hallelujah, ang sabi ng Panginoon, magsisi kayo sa inyong puso at magsipag-ayuno. Sapagkat binigyan ng Diyos mga kapatid, hallelujah, na itong mga salot mga kapatid, ang mga tao dito sa Judah mga kapatid, hallelujah, upang magsipanumbalik. Kaya nga sabi doon, na gayon na lamang mga kapatid sa 13, at pagdadalamhatiin ninyo ang inyong puso at hindi mga damit na inyong hapakin. At ang sabi dito, kayo magsipanumbalik sa Panginoon ninyong Diyos, sapagkat siya ay maawain, puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahan loob. Amen. At nagsisisi siya sa kasamahan. Amen. Hallelujah. Ang sabi dito mga kapatid, praise God, hallelujah. Sa 13 mga kapatid, andito sa NIV, sa 13, Magsisi kayo ng taus-puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y mahabagin, mapagmahal,
hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad, hindi nagpaparusa sa nagsisisi. So dito kasi mga kapatid, nagsisisi siya sa kasamaan. So ang sabi dito mga kapatid, para mas lubos nating maunawaan, hallelujah, ang sabi po dito, wagas ang pag-ibig, laging handang magpatawad, hindi nagpaparusa sa nagsisisi. So ang tao mga kapatid na nagsisisi, hallelujah, doon bumubuhos ang biyaya ng ating Panginoon. Ang pag-iingat ng Diyos sa bawat isa sa atin. Lalo kapag nakita ng ating Panginoon, ng ating puso, mga kapatid, ay tunay na nagpapagamit sa pagpunta sa loob ng panambahan. Hallelujah. Ang nais ng Panginoon, ang nais iparating ng Diyos, mga kapatid, sa bawat isa, ihanda natin ang ating puso sa pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. So, sa introduction pa lang tayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Handa na po ba tayo sapagkat inihanda ng Diyos ang ating puso sa pakikinig sa oras na ito, mga kapatid. Sapagkat sa banayad sa pagkagalit, mga kapatid. Hallelujah. Dito, mga kapatid, hallelujah, sa pagpasok natin sa loob ng panambahan, sa mga leaders, sa mga elders, at sa mga bago. Ang intensyon natin ay para makinig ng salita ng Diyos. Tama po ba? Amen. At sa pakikinig ng salita ng Diyos, dapat nakapokus tayo, hallelujah, at nagbabasa, nilalagay natin ang salita ng Diyos sa ating puso. Sapagkat kung ito mga kapatid, hallelujah, ay hindi natin maiingatan sa ating buhay, ay ito lamang ay parang dumaan lamang. Amen? Na parang hangin na dumaan sa iyo at hindi mo makikita. Amen? At naramdaman. Ngunit ito mga kapatid, hallelujah, may dalawang lalaki mga kapatid na pumasok sa loob ng templo. Amen? Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Mamabasa natin ito mga kapatid sa Luke chapter 18, verse 10 hanggang 14. Ang sabi po dito mga kapatid, hallelujah, may dalawang lalaki nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin. Ano ang panalangin ng Pariseo? Sa kanyang sarili ng ganito: Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng mga tao, na mga nanlulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng isang maniningil ng buwis na ito. Tinuro niya. Unang sabi niya, ng mga tao. At hindi lamang naggaya ng isang maniningil ng buwis na ito. Amen? Hallelujah. Makalawa ako nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako na ikapo ng lahat kong kinakamtan. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mata sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, mananahaw at uuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas ay sa kanyang sarili ay mabababa. Datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay may tataas. Amen. Amen, hallelujah. Makukuha natin ang mensahe ng ating Panginoon. Hallelujah, pakibalik po sa 10. Ang sabi po rito, may dalawang lalaki na nagpunta sa templo. Pinatay na tayo, mga kapatid, ang lumagay sa sitwasyon na yan. Nananalangin, amen, upang magsipanalangin ang isa'y Pariseo at ang isa doon ay maniningil ng buwis. Madalas, hallelujah, praise God, makikita natin sa pagpasok sa loob ng panambahan, aminin natin at sa hindi, mga kapatid, may pumapasok sa kaisipan natin na kung sino ang ipapriority mo, mga kapatid. Kung sino ang lalapitan mo. Amen?
Bakit? Sapagkat mga kapatid, hindi nalalaman ng tao na yun mga kapatid sa kanyang gawa, sa kanyang kilos, na siya pala ay nagiging pariseyo sa kanyang puso. Amen? Ang isa'y pariseyo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang pariseyo ay nakatayo at nananalangin. Panginoon, salamat. At hindi ako katulad sa mga taong ito. At sa isang maniningil ng buwis na ito. Amen? Na mangalunya at makasalanan. At ang sinabi, ang nagmamataas ay bababa. At ang nagpapakababa ay tataas. Gayun man mga kapatid sa ating buhay, mga kapatid, sa paglakad sa ating Panginoon, sa pagtuloy-tuloy na pakikinig ng salita ng Diyos, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Umaangat ang karunungan, hallelujah, at huwag lamang sabayan ng pag-angat ng pride, mga kapatid. Amen? Sapagkat dumarami mga kapatid, hallelujah, sa panahon nito mga kapatid, na kapag sila ay nakapagtuturo, hallelujah, at may posisyon sa loob ng panambahan, so anumang posisyon ang kinakatayuan mga kapatid, sila ay nagiging mapagmataas. Nakakalimutan ng tao na yon kung saan siya nanggaling. Nakakalimutan ng tao na yon kung saan siya nagmula, mga kapatid, at binangon ng Panginoon. Kaya ganun na lamang mga kapatid, ang sinasabi ng ating Panginoon na pinapalalahanan sa Book of Joel, mga kapatid, hallelujah, magsipanumbalik kayo sa akin ng buong puso at hindi lamang sa pamagitan ng paghapak ng damit, sapagkat sa paghapak ng damit mga kapatid na isang taong mananampalataya, mas lalong nadudungisan ang pangalan ng Diyos. Bakit mga kapatid? Sapagkat bumabalik siya mga kapatid sa dati niyang pamumuhay. Ngunit kapag ang puso ng tao mga kapatid, hallelujah, ay taos pusong nananalangin, nagsisisi, lumapit sa Panginoon, kahit gaano pa kalaki, kalawak ang kasalanan natin mga kapatid, hallelujah. Ang Diyos mga kapatid ay handa mga kapatid na tayo ay pagalingin, yakapin mga kapatid sa ating buhay. Amen. Sa Diyos walang imposible mga kapatid. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pribilehiyo. Ngunit tandaan natin mga kapatid, kapag ang Diyos ang nagbigay ng pribilehiyo, lalo't-lalo sa loob ng panambahan, mas lalo tayo mga kapatid, hallelujah, balikan natin kung sino ba tayo nung binago tayo ng Panginoon. Hallelujah. Upang, hallelujah, ay ibig sabihin mga kapatid, hallelujah, hindi lamang sa atin, maging sa mga apostol. Halimbawa na lang si Apostle Paul, na siya nagkaroon ng tinik sa laman. At gayon din tayo mga kapatid, ang bawat tinik sa ating mga kapatid sa ating buhay, na ating nararanasan hanggang sa ating pagkabata at hanggang ngayon, takot tayo mga kapatid na mahayag sa tao. Amen? Hallelujah. Ngunit mga kapatid, ang nais ng Diyos, magsisi at panumbalik kayo sa akin. Ang Diyos ang gagamot. Hallelujah. Ano man ang kinakatakutan ng bawat isa sa kahayagan sa kanyang buhay, mahayag man yan mga kapatid, stay. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, hindi ka ipapahiya ng Panginoon. Bakit? Sapagkat kung ikaw ay patuloy na nagpapagamit sa Diyos, hindi hahayaan ng Panginoon ang bawat isa sa atin ay mapahiya. Amen. Hallelujah. Kala ko naubos na iyak ako mga kapatid. Amen. So hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ang sabi dito mga kapatid, hallelujah, ang pariseyo ay nakatayo at nananalangin. Ganyan din ang ginagawa natin. Madalas o minsan, hindi ko alam. Hallelujah, sa kanyang sarili. Nang ganito, Diyos, pinasasalamatan kita. Minsan sa panalangin natin, akala natin mga kapatid, nakalulugod sa Panginoon. Lord, ilayo mo sa akin ang taong ito, nagiging kakisuran ko sa aking pananampalataya. Ngunit kung ating isipin mga kapatid, nagpapasalamat ako Panginoon sa taong ito na nagiging katisuran ko at nagiging kalakasan ko upang ang aking kaluluwa ay mabago at makapagpuri sa iyo. Yan ang nais ng Diyos mga kapatid. Minsan tingnan natin ang kabutihan ng Panginoon. Lord, bakit mo ba ito inilagay dito? Lord, bakit mo ba pinaparanas sa akin itong mga ganyang bagay? Ang sabi ng Panginoon, hallelujah, isa lang ang nais ng Panginoon, magsisi tayo ng buong puso mga kapatid at humarap tayo na may kababaang loob sa Panginoon tulad ng maniningil ng buwis na iyan mga kapatid na hindi man lamang makatingin. Amen?
Sapagkat tunay nga mga kapatid na nakakahiya ang kasalanan na umarap. Sa tao nga lang nakakahiyang humarap kapag tayo nagkakasala. E papaano pa kaya sa Diyos na banal na ating sinasamba? Amen? Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Pinasasalamat na hindi ako gaya ng ibang tao na mga malulupig, mga liko at mga pangalunya. Amen? Hindi nga siya gumagawa mga kapatid ng mga liko. O hindi nga siya nanlalamang. Hindi siya nangangalunya. Diretso siya sa Panginoon, isa sa Pariseyo. Ngunit ang sabi ng Panginoon sa kanyang pagmamalaki, hallelujah, siya ay ibababa ng Diyos mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat sa mata ng Diyos, tayo mga kapatid, ay pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. Tinuturoan tayo ng salita ng Diyos. Hindi tayo tinuturoan ng lamang ng basta ng tao mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat ito mga kapatid, hallelujah, ay nararapat nating malaman sa ating buhay. Amen. Pwede tayong maging pariseyo sapagkat yan ang nais ng Panginoon. Ngunit ang nais ng ating Panginoon, hallelujah, kapag ang bawat isa ay binigyan ng availability na magturo ay magpakumbaba mga kapatid. Amen. Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Isang iglap lang kaya kunin ng Diyos yan mga kapatid. Hallelujah. Tanggal ang mga kayabangan ng isang tao na yan mga kapatid. Hallelujah. Hindi siya mapagkukunwari sa Panginoon o makapagtatago ang bawat isa sa atin. Hallelujah. 14, na tapat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo, ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib. Sa ating mga kapatid, sa ating buhay, halos hindi tayo makalapit sa Panginoon. Bakit mga kapatid? May nag-i-inject sa ating isip na huwag ka nang pumunta sa loob sa panambahan, huwag ka nang magsamba doon. Pag-uusapan ka lang doon, makasalanan ka. Amen? Hallelujah. Praise God. Ngunit dito mga kapatid, hallelujah. Sa isang maniningil ng buwis mga kapatid, nananalangin ng taos-puso at dinadagukan ng kanyang dibdib mga kapatid, hallelujah, na tumatawag sa Panginoon. Siya ang dinidinig at kinakatugon ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi natin kayang baguhin ang ating puso. Na sinasabi, Lord, nagbago na ang puso ko. Bakit hindi mo pa dinidinig ang panalangin ko? Bakit hindi mo pa rin ako ginagamit sa loob ng panambahan? Tandaan natin mga kapatid, hallelujah, ang Diyos pa rin sa kalooban niya, kung nais niya. Hallelujah, nalinisin ang ating puso mga kapatid. Amen? Ang Diyos mga kapatid, ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah. At hindi natin kaya magpakumbaba mga kapatid sa ating buhay kung wala tayong Kristo na kinakasama sa ating buhay. Hallelujah. Ang Kristo mga kapatid na tumubos sa ating mga kasalanan, siya ang dahilan kung bakit tayo nandirito at nagsisisi at nagpupuri sa tunay at nag-iisang Diyos mga kapatid. Hallelujah. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise God. Sa pagdagok sa kanyang dibdib, nakikita natin doon yung taos-puso. Amen? Ng isang tao na lumalapit sa Panginoon. Kaya walang imposible sa Panginoon. Amen? Maraming mga kapatid na karakter na lingkod ang Panginoon sa Biblia na lumalapit ng tapat sa Diyos. Ngunit dumarating ang panahon. Hallelujah. At kapag nakita ng Panginoon ang kanyang puso, tunay at tapat na palagi niya pinapanalangin sa Diyos, dinadaing sa Panginoon, humihigbi sa Diyos, hallelujah. Ang biyaya daw ng Diyos ay sapat mga kapatid. Hindi natin kayang sukatin ng ating hinihingi lamang. Ang ibibigay ng Panginoon ay sapat sa atin mga kapatid. Hallelujah. Ang nais ng Panginoon mga kapatid, ang pagsunod. Hallelujah. Ang sabi ng Pariseyo, nagbibigay ako ng ikapo. Amen. 2 beses ako nag-aayuno. Yaan ay mabuti. Sukatan, mga kapatid. Nakikita sa gawa ng tunay na mananampalataya. Ngunit kung ang tulad lamang na magiging isang pariseyo na ito mga kapatid, hallelujah, sayang lamang ang pagpapagal na isang taong pariseyo na ito sa loob ng panambahan. Na ang kanyang tingin sa kanyang sarili
ay mas matayog pa, mga kapatid. Hallelujah. Sa kanyang iniisip. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. In Ephesians chapter 6, verse 6 hanggang 8, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hindi ang paglilingkod sa paningin. Ang sabi rito, mga kapatid, nagaya ng pagbibigay lugod sa mga tao. Amen. Hindi ang paglilingkod sa paningin. Amen. Nakikita mo itong kapatid dito, ang sipag nito. Amen. Hallelujah. Tandaan natin, kapag ang Diyos ang pinaglilingkuran natin, mga kapatid, hallelujah. Praise God. Ang bawat ginagawa, maging maliit, mababa, malaki, hallelujah, praise God, ay pantay-pantay sa Panginoon. Ang bawat isa ay may talento na ibinigay ng Diyos. Tulad sa ating pag-aaral sa Bible study, mga kapatid. Is one body of Christ tayo dito, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kundi maglingkod tayo, yung nakapagbibigay lugod sa Panginoon, hindi sa mga tao. Kundi bagkos gaya ng mga alipin ni Kristo. Amen? Kapag sinabi, mga kapatid, na gaya ng alipin ni Kristo, mga kapatid, praise God, ano man ang sabihin sa iyo ng tao, ano man ang sabihin sa iyo ng kapwa mo, ano man ang sabihin ng mga kakilala mo, hallelujah, may papakita natin ang pagsunod natin sa Panginoon. Hallelujah. Nawawalan tayo ng kontrol, nawawalan tayo ng pagpipigil sa ating sarili, manumbalik sa Diyos. Walang matuwid, wala kahit isa. Ngunit ang sabi ng Panginoon, magpakumbaba. Hallelujah. Na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Amen. Kundi bagkus gaya ng alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Maglingkod na may mabuting kalooban. Amen. Ang paglilingkod na may mabuting kalooban ay gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Praise God. Kaya, mga kapatid, hindi lang tayo dito, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Training ground natin to, mga kapatid, dito sa Saudi. Uwi din tayo, mga kapatid, sa Pilipinas, mga kapatid. Hallelujah. Ngunit kapag tayo, mga kapatid, ay nabuild na rito, mga kapatid, ng salita ng Diyos, hallelujah, hindi na mahirap ang magpuri at magsamba pagdating sa Pilipinas. Hallelujah. Sapagkat nandoon, mga kapatid, ay kabait ni Papa, kabait ni Nanay. Nag-alive doon sa Saudi. Pagdating dito, nagiinom si Papa. Nasaan yung mabuting alipin doon? Nasaan si Kristo sa kanyang buhay? Nawawala. Amen. Dinudungisan lalo. Praise God. Kaya nga sabi, maglingkod na may mabuting kalooban sa Panginoon. Nagaya ng Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang napag-alaman na anumang mabuting bagay na gawin sa bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon. Maging alipin o laya. Kaya nga kapag tayo tumulong sa kanang kamay, huwag na malaman ng kaliwang kamay. Amen? Sapagkat siya nawawala ng pagpapala, mga kapatid. Sapagkat sa ganung mga pananalita ay hindi nila nakikita, mga kapatid, ang pagmamataas sa kanilang sarili, ang magandang pag-uugali, mga kapatid. Amen. Amen. Ngunit ang sabi ng Panginoon, nalalaman na anumang mabuting bagay ay nagawin sa bawat isa, ay gayon din ang tatanggapin mula sa Panginoon. Amen. Praise God. So, kinakailangan, mga kapatid, Good Samaritan. Amen. Praise God. So, pero binigyan tayo ng Panginoon ng wisdom and knowledge, mga kapatid. Baka kaka-Good Samaritan mo, ikaw naman ang nahuhutan. Niloloko ka na pala. So, hindi ganun, mga kapatid. Amen. Ang pagiging Good Samaritan, mga kapatid, hallelujah, ay merong wisdom na mula sa Panginoon. Merong wisdom na nagpapaalala sa Kanya. At nagpapaalala sapagkat hindi na naisin ng Panginoon na ang kanyang biyayang nakakamit ay mapasawala lamang, mga kapatid. Amen. Sapagkat ang mabuting bagay na muling
na mula sa Panginoon, hallelujah, muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o naya. Praise God. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. So sa pagiging pagmamataas, pagpapakumbaba, tandaan natin mga kapatid, hindi lahat na nagpapakumbaba, hallelujah, ay siya na talaga yun. Tandaan natin. May dalawang klaseng tao mga kapatid, hallelujah. Isang sobrang kayabangan sa pananalita at isang sobrang kayabangan sa pagtahimik. Amen? Sa sobrang kayabangan mga kapatid, hallelujah, halos hindi na siya nakikinig ng salita ng Diyos. Halos hindi na siya nagpapakorek mga kapatid. Siya na lagi ang tama, siya na lagi ang nasusunod. Kaya may tama. Amen? Kaya siya may tama mga kapatid, hallelujah. Sa sobrang kayabangan, makikita sa kanyang pananalita mga kapatid, ang ganong pananalita. Ngunit naman mga kapatid, hallelujah, sa kayabangan naman ang pananahimik. Anong ibig sabihin na to mga kapatid? Hallelujah. Tingnan natin, may mga taong nagpapaka-humbleness mga kapatid, hindi umiimik, nagpapakabait-baitan mga kapatid. Ngunit tingnan natin mga kapatid, hallelujah, ang pagiging mayabang, hallelujah, ng humbleness nito mga kapatid, hallelujah, praise God, na kahit alam niya ang kanyang gagawin, hindi niya sasabihin. Bakit? Sapagkat ang gusto niyang mangyari sa kanyang buhay ay mas kailangan siya na hindi magagawa isang bagay kapag wala siya. Yon ang kayabangan ng isang nakala mo nananahimik na tao mga kapatid. Ngunit sa kabila at sa likod nito mga kapatid, hallelujah, ang kayabangan niya ay patuloy na nananahimik, ngunit makikita sa kanyang gawa. Mga kapatid, ang isang kayabangan sa pananalita, ang isang kayabangan sa pananahimik, hallelujah, ito'y, hallelujah, praise God, ay sanhi ng pagmamataas sa kanyang sarili. Yan ang wisdom na binibigay sa atin ng Panginoon. Upang di tayo madaya mga kapatid, hallelujah. Amen? Praise God. Madidiscern natin ito mga kapatid, lalo-lalo sa loob ng panambahan, ang mga ganyang klaseng pananalita, pananahimik, pagkilos at sa gawa mga kapatid. At doon din makikita mga kapatid ang batayan ng Diyos kung ito ba'y talaga matatag sa kanyang pananampalataya. Hallelujah. Praise God. Ang kayabangan ng pananahimik, ito hindi maingay. Amen? Kaya nga sabi, mag-ingat ka mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Sa tahimik at walang alon na dagat. Amen? Praise God. Hallelujah. Praise God, sapagkat hindi nila natin nalalaman kung ano ang kanyang gagawin sa kanyang pananahimik. Danger mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Ngunit salamat sa Panginoon. In James chapter 4:17, hallelujah. Praise God. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Sa ating mananampalataya, mga kapatid, hallelujah, sa nakakaalam at binigyan tayo ng kaalaman ng Panginoon ng mga mabuti at dapat nating gawin sa ating buhay. At ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya at hindi sa kapwa. Amen? Kapag ang isang tao na gumawa ng pandaraya sa kanyang kapwa, ito'y kasalanan sa kanya. Siya pa rin ang mananagot at hindi ang iba. Kaya nga kung ano ang tinanim, siya ang anihin mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Ngunit mga kapatid, hallelujah, sa oras na ito mga kapatid, na tayo ay binigyan at pinatawad na ng ating Panginoon. Spiritually mga kapatid, na ang bawat binautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon Jesus ay lalakad mga kapatid, hallelujah, sa katwiran, sa kabanalan, sa ikatututo at tunay na pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Sapagkat kung ang tao mga kapatid, sinasabi na siya'y binautismuhan, tumanggap ng bautismo mga kapatid, at nakareceive ng Holy Ghost sa Panginoon, ngunit kung ang kanyang pamumuhay ay hindi makikita sa kanya. Ang sabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 6 mga kapatid, hallelujah, datapwat ang nagpapakabuyo sa kalayawan bagamat siya'y buhay ay patay. Hindi nakikita sa tao na yon ang kanyang
pagiging Kristiyano, mga kapatid. Amen? Nabubuhay, mga kapatid. Paalay-palay. Ngunit pagdating, hallelujah, paglabas ng panambahan, hallelujah, praise God, ay napapabuyo na agad sa kalayawan. Maraming kalayawan dito sa mundo, mga kapatid. Amen? Praise God. Ngunit ang sabi ng Panginoon, na kapag ang tao nagsisisi ng kanyang buong puso, mga kapatid, hallelujah, ang Diyos ang magbabago at papatawarin ng Panginoon. At ang mga salot na darating, mga kapatid, hallelujah, sa kanyang buhay ay sasawayin ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Ganyan kabuti ang Panginoon sa atin. Amen. Na binigyan niya tayo, hallelujah, ng biyaya at kaligtasan sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Amen. Kaya huwag na tayo magpakabuyo, mga kapatid. Yung mga dating pamumuhay, binibigyan tayo ng warning ng ating Panginoon. Na bagamat ito yung nakikita natin sa ating kapaligiran, ngunit nandito tayo, mga kapatid, hallelujah, na nagiging halimbawa, hallelujah, sa harapan ng ating Panginoon. Ganyan, kumilos ang Panginoon, hallelujah. Ititimo ng salita ng Diyos sa mga nakikinig, mga kapatid, hallelujah. Praise God, ikukonvict ng ating Panginoon, hallelujah, ang mga nakikinig, sapagkat ang nais ng Diyos, ang lahat ay mga ligtas. Amen. Na nagsisisi ng tapat, mga kapatid. In Romans chapter 11:22, praise God. Thank you, Jesus. Masdan mo nga ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos ay nalalaman natin, mga kapatid. Ngayon, pipili ang isang Kristiyano kung saan niya gusto, mga kapatid, na ibigay sa kanya ng Diyos. Kung siya ay sumusunod sa Panginoon, kabutihan. Kung siya ay nagiging palalo, kabagsikan, mga kapatid. Ang kabagsikan ay sa mga nahuhulog, datapot ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Amen? Kaya huwag na tayo magpakahulog, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kaya nga pag may problema, ipanalangin. Ngunit kapag ang bawat isa sa atin gustong manumbalik sa Panginoon, hallelujah, nandito, mga kapatid, ang iglesia ng Diyos na laging bukas ang pinto sa bawat isa sa atin na manumbalik sa Panginoon. Hallelujah. Yan ang nais ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kaya mamili, mga kapatid, na sa pagbababala ng ating Panginoon. Ano ba ang pipiliin niya, mga kapatid? Natin, ang kabagsikan ba o ang kabutihan? Siyempre, dito tayo sa kabutihan, mga kapatid. Ayaw natin ng kabagsikan. Ngunit ang tao gusto ng kabutihan, ngunit pupunta ron sa kasamaan. Amen? At nagiging mabagsik ang Panginoon upang siya'y matuto at manumbalik muli sa ating Diyos, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kahit tayo mapalayo sa Diyos, mga kapatid, habang may buhay, may pag-asa. Amen. Hihintayin tayo ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat pinili ng Diyos ang bawat isa sa atin, kahit saan ka man magpunta. Ibabalik at ibabalikan ng Diyos, mga kapatid. Maranasan mo man, mga kapatid, ang kahirapan sa mundo, paparanas ng Panginoon. Sapagkat ipinaranas ng Diyos ang kabutihan, siya'y umalis. Ipinaranas ng Diyos ang kabagsikan, siya'y bumalik, mga kapatid. Nang dahil sa kabagsikan, upang ang tao ng Diyos ay matuto at manumbalik at tunay na magpuri sa Panginoon. Amen. Yan ang nais ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi dyan, hallelujah, kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, handa ba tayong mamalagi sa kabutihan ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Sa ibang paraan, ikaw na may puputulin. Ang mga tao, mga kapatid, hallelujah, na namamalagi sa presensya ng Panginoon, ano ba ang pamamalagi? Yung pagpunta lang ba sa loob ng panambahan? Marami tayong dapat gawin, mga kapatid. Amen, sa pamamalagi sa Panginoon. Panalangin, devotion, hallelujah, panonood ng live kung di nakadalo, pakikinig ng salita ng Diyos sa mga oras na ito. Maraming bagay na kabutihan na ginawa sa atin ng Diyos na dapat lamang natin gawin. Amen, hallelujah. Ngunit sa ibang paraan, ang sabi diyan, ay ikaw naman ay puputulin. Kapag hindi ginawa ng tao, hallelujah, na siya'y tinatawag na ng Panginoon, hallelujah,
Minsan iniisip ng iba, magpapaka-Jonas ako, babalik naman ako. Prodigal son ako, babalik naman ako. Paano na lang kapatid, sa ibang paraan, ang sabi dito mga kapatid, sa banal na kasulatan, ikaw man ay puputulin. Paano pa kapag huli na ang lahat? Amen? Nararamdaman ko nga mga kapatid, mabigat na ako, lumalaki yan, di na ako makatalong. Ang hirap pala mga kapatid. Kaya nakikita ko mga kapatid sa mga youth sa Pilipinas, gayon na lamang sila magpuri sa Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Kahit gusto natin mga kapatid, na magpuri, tumalon, sumayaw, tumakbo, kapag umiidad na yung tuhod, mga kapatid. Hallelujah. Hindi mo na magagawa. Ngunit ang mahalaga, mga kapatid, ang puso, mga kapatid, ay nagpupuri sa Panginoon. Sapagkat yan ang ninanais ng Diyos. Kahit maglulundag, magtatalo ka dyan, kung ang iniisip mo naman ay nasa labas. Amen. Hallelujah. Mapapagod ka lang, kapatid. Ngunit kapag ang pag-indak, pagsayaw, hallelujah, ng taos puso sa Panginoon, mga kapatid, doon mas malulugod ang Diyos, mga kapatid, at nakikita ng Diyos ang kabutihan ng bawat isa sa ating mga kapatid. Hallelujah. Sa prodigal son, mga kapatid, hallelujah, no, kung bakit sinabi mga kapatid sa book of Joel chapter 2 verse 12, 13, mga kapatid, na manumbalik kayo sa akin. Ito mga kapatid, hallelujah, ay tinuturing ng isang anak ng ating Diyos, ang lahing Israel, mga kapatid. At gayon din mga kapatid sa prodigal son, na isang halimbawa sa bawat isa sa atin, na tayong lahat ay alubughang anak, mga kapatid. Sino ba ang pangalan dito, mga kapatid? Hallelujah. Ang panganay, mga kapatid, hallelujah, ay isang hadlang, mga kapatid. Bakit mo ba pababalikin ang taong yan na nilustay ang ating kayamanan at sinuotan mo pa ng singsing sa kanyang kamay? Bakit ako dito, tatay, hindi mo man lamang nagawa sa akin na ipagkatay ako ng magandang baka at ipaghanda at magpiging na kasama ng ating mga tauhan? Kaya gayon na lamang mga kapatid, ang panunumbalik mga kapatid, na ang Diyos ay handa mga kapatid na yakapin ang bawat isa sa atin. Kaya kapag naisip natin ito mga kapatid, hallelujah, praise God, siguro mas isipin natin na paano pagka yung mga apostol pinatay sa ganito. Tingnan na lang natin mga kapatid, hallelujah, ang naranasan ng alibughang anak na ito mga kapatid. Amen? Na nasa kanya na ang pagpapala sa loob mga kapatid. Nasa kanya na lahat ng gusto niya, ngunit umalis mga kapatid. Hallelujah. Hindi naman siya siguro nagsawa sa kayamanan. Bagkos mga kapatid, gusto niya mga kapatid na mag-isa. Kaya mag-ingat-ingat mga kapatid kapag tayo nakapag-iisip na gusto kong mapag-isa, gusto kong makapagpahinga. Amen? Hallelujah. Praise God. Hindi yan ang nais ng Diyos mga kapatid. Ang ibig ng ating Panginoon, hallelujah, bagkos ang bawat isa ay napapalayo, hallelujah, sa presensya ng Panginoon, ngunit ang Diyos, alam ng Panginoon, na babalik at babalik ka sa iglesia ng Diyos. Amen? Kahit gaano katigas ang ulo, kahit gaano ka kataas, kahit gaano ka kayabang, mga kapatid. Amen? Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Kukunin ng Diyos at ipaparanas sa tao iyon kung paano kumain ng tira-tira, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Naghihintay ang kanyang ama, mga kapatid, sa kanyang pagbabalik ng kanyang anak. In Luke chapter 15, verse 11 hanggang 12, hallelujah, ang sabi po rito, at sinabi niya, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. At sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng inyong kayamanan na ukol sa akin. At binahagi niya sa kanya ang kanyang pagkabuhay. Minsan sa ating mga kapatid, humihingi tayo sa Panginoon, binibigay ng Diyos. Ngunit pag binigay ng Panginoon, ang sabi dyan, hallelujah, praise God, yung kayamanan na hinihingi ng tao na yon, na ibinahagi sa kanya, ito mga kapatid, tandaan natin, ay pagsubok sa ating puso at pananampalataya. Kaya ang bawat isa sa atin, tandaan natin, na kapag tayo pinagpala, pinagkatiwalaan ng Panginoon, hallelujah, ay gamitin sa mabuti. Sa kabutihan, sa ikalulugod ng Panginoon.
hindi sa mga bagay na makasalibutan na tulad ng ginawa ng alibugang na anak na ito mga kapatid ay napawalay na sa kanyang ama, naubos ang kayamanan, naghirap mga kapatid. Amen. Hallelujah. In 12, hallelujah, praise God. Sa 12. At sinabi niya, may isang tao na, at 12 na pala to, sorry. At sinabi sa kanyang ama ng puso, Ama, ibigay mo sa akin ang aking bahagi ng inyong kayamanang nauukol sa akin. At ibahagi niya sa kanya ang kanyang pagkabuhay. Praise God. In Luke chapter 15:17, datapat nang siya'y makapag-isip ay sinabi niya, ilang mga alila upahan ng aking ama ay may sapat at lumalabis na pagkain at ako rito'y namamatay sa gutom. Amen? Kaya, literal mga kapatid, na kapag napalayo, kahit na yung rebellion, minsan may rebellion na anak mga kapatid sa kanyang magulang, lumalayo, napapahamak, nababarkada, napapariwara mga kapatid. Yes. Hallelujah. Praise God. Paano pa kaya mga kapatid sa presensya ng Panginoon sa mga ganyang bagay? Ngunit maging sa literal mga kapatid, hallelujah, sa ating magulang, tinatanggap pa rin tayo mga kapatid. Kahit anong sabihin ng mga kapitbahay na yan, wala silang pakialam. Anak ko to, masaya ako, nagbalik ang anak ko. Amen? Ako ang nagpalaki rito. Ako ang bumuhay dito. Ako ang mag-aalaga dito. Ano man ang sabihin ng kanyang mga kakilala, maging ito man ay nakakahiya sa kanilang pamilya, yayakapin at yayakapin siya ng kanyang magulang mga kapatid. Gayon din tayo mga kapatid sa Panginoon. Ano man sabihin mga kapatid sa iyong buhay, pananampalataya, espiritual, hallelujah, manumbalik tayo sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos mga kapatid ay kakampi natin anumang bagay na sitwasyon natin sa ating buhay. Hindi tayo gugutumin ng Panginoon. Higit sa espiritual na pamumuhay, sa pakinig ng salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. In Luke chapter 15:24, hallelujah. Praise God. Sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay. Siya'y nawala at nasumpungan. At sila'y nagpasimulang magkatuwaan. Gayon din tayo mga kapatid. Patay tayo sa harapan ng Panginoon. Na kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, na Kanya ibinigay ang Kanyang bugtong na anak, upang kung ang sino man sa Kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Na siya'y nahayag sa laman, mga kapatid, para sa iyo at para sa akin, mga kapatid. At hindi lang sa iyo, mga kapatid, para sa lahat. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Kaya kapag sa isang pamilya, praise God, bumalik ang iyong kapatid. Amen. Minsan, suplado pa eh. Yan na naman ito. Masira na naman ang araw nila. Ito na naman ang kapatid ko. Napanira sa pagpupuri. So minsan yung kaisipan natin na natutuwis. Amen. Sa halip na matuwa sa pagbabalik ng kapatid, hallelujah, pinag-uusapan, binabagsak, amen, pinagchichismisan. Hallelujah. Kaya sa pangaral ni Paul, ang sabi, ganyan ang ilan sa inyo. Amen. Ang sabi ni Apostle Paul, kapatid. Hallelujah. At bilang panganay mga kapatid, hallelujah, praise God, matuwa tayo hindi tulad ng kapatid ng alibugang ito, alibugang anak, na siya ay nagselos. Mahirap bang gawin ito mga kapatid? Hallelujah. Kapag tayo taos puso nagsisi at panumbalik sa Panginoon, siguro mas galak na galak ka pa sa ama mo, sa tatay mo. Kapatid ko to, paano kung kambal? Amen? Amen? Hallelujah. Yung kagahalakan mga kapatid, hallelujah, na mula sa Panginoon. Praise God.
Kung dito mga kapatid, hallelujah, makikita natin yung unconditional love, yung pagpapatawad ng ating Panginoon sa mga makasalanan. Walang tinatangi ang Diyos, mga kapatid. Ang lahat, ang nais ng Diyos ay makapagsisi at panumbalik. Amen. Kaya sa ating kapatid, si Mary Rose, hindi aksidente na dinala ka dito ng ating Yes. Panginoon. Yes. Ang nais ng Diyos, ibalik ka sapagkat ikaw isang tupa, hallelujah, na hinahanap ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Dito mga kapatid, kung papaano ang alibughang anak na ito mga kapatid ay kinuha ang kanyang yaman. Amen. At nagpakasasa at tanumbalik at inintay siya ng kanyang ama. Ngunit mga kapatid, tandaan natin. Hallelujah. Dito mga kapatid, about kay Joseph naman. Amen. Na kung gaano siya kamahal ng kanyang ama. Hindi siya umalis, hindi siya lumayas, bagkus siya gagamitin ng Diyos sa kanyang panaginip, ipinakita ng Panginoon. Hallelujah. At naglaman ng kanyang mga kapatid. Hallelujah. Ang mga kapatid ay nagselos, mga kapatid. Amen. Wala sang yaman. Hallelujah. Siya ay nagpakababa, sumunod sa Panginoon. Ngunit ang inggit ng mga kapatid, hallelujah, kinuha siya at tinapon sa balon. Amen. Kung makikita natin dito mga kapatid, hallelujah, ito ay isang mensahe mga kapatid na anuman pangyayari sa isang anak, magkaiba man na sitwasyon, ang ama pa rin mga kapatid, ang yayakap at mag-iintay sa kanyang anak na nawawala. Na inaakala ni Jacob mga kapatid, napatay na ang kanyang anak, na tulad ng alibughang anak na to, hallelujah, na ito, ang anak kong matagal ng patay, na numbalik sa akin. Hallelujah. Basahin natin sa Book of Genesis chapter 45, 24 hanggang 28. Dito mga kapatid, na umaasa sa panalangin si Jacob mga kapatid, na makikita pa niyang muli ang kanyang anak. Hallelujah, na si Joseph. Ganyan din ba tayo mga kapatid? Hallelujah. Na kapag may nawawala sa iglesyang ito mga kapatid, hallelujah, praise God, ay umaasa ka pa rin ba na siya'y babalik at babalik dito mga kapatid? Sa bahay panambahan ng ating Panginoon. Hallelujah. Sapagkat ganyan si Jacob mga kapatid, na siya'y nananalangin mga kapatid. Hallelujah. Na umaasa na makita niya ang kanyang pinakamamahal na anak. Ang sabi sa Book of Genesis 45, 24-25, sa ganito ay kanyang pinapag-alam ang kanyang mga kapatid na sila'y yumaon. Ang sabi rito, pinabalik na dito ni Joseph ang kanyang mga kapatid. Kilala na siya rito ng kanyang mga kapatid. Bumalik kayo ron at sabihin nyo sa aking ama na ako'y buhay. Inutusan ni Joseph ang kanyang mga kapatid, yumaon at sa kanila sinabi sa kanila, huwag kayong magkaalit sa daan. Huwag na kayong magtalo-talo sa daan. Amen. Ako itong si Joseph, hallelujah, na ito makikita natin ang plano ng Diyos sa daan, sa 25, at sila'y sumampa, thank you Jesus, mula sa Ehipto at naparoon sa lupain ng Kanaan, kay Jacob na kanilang ama. At kanilang sinaysay sa kanya at sinabi, si Jose ay buhay pa. Ano kaya mararamdaman dito ni Jacob mga kapatid? Kung gaano yung kagalakan nung malaman niya sa tindi ng kanyang panalangin, sa habang taon ng kanyang panalangin, na hinihintay niya yung kanyang anak, na ipinapanalangin niya mga kapatid, hallelujah, na makita pa niya muli ang kanyang pinakamamahal na anak. Ngunit nung binalita mga kapatid, hallelujah, praise God, ang sabi rito ng sinaysay sa kanilang ama at sinabi, si Jose ay buhay pa at siya'y puno ng sa buong lupain, at ang kanyang puso ay nang lupaypay sapagkat di niya mapaniwalaan sila, at kanilang sinaysay sa kanya ang lahat ng sinalita ni Jose na kanyang sinabi sa kanila. Nang kanyang makita ang mga karton ay pinadala ni Jose upang dalhin sa kanya, ay nagsauli ang diwa ni Job na kanilang ama. At sinabi, ito maganda mga kapatid, 28, at sinabi ni Israel, siya na, si Jose na aking anak,
buhay pa ako. Ako'y paroroon at titingnan ko siya bago ako mamatay. Amen. Nakita natin yung faith, mga kapatid, ng kanyang ama. Amen. Hallelujah. Sa kanyang paghihintay sa kanyang anak. Hallelujah. Hindi siya sumuko. Hallelujah. Ngunit ang sabi niya rito, mga kapatid, paparoon ako sa aking anak. Paparoon ako at titingnan ko siya bago ako mamatay. Amen. Praise God. Minsan ganyan tayo, mga kapatid. Amen. Nakikita natin to, mga kapatid. Sa ating mga kapatid, isang OFW, hindi lang sa atin at ito'y nangyayari. May mga magulang tayo naghihintay sa Pilipinas na bago sila bawian ang buhay, hinihintay nila ang kanilang anak at makita bago sila mawala. Dahil ganun ang kagalakan, mga kapatid, ng isang tatay sa kanyang anak, mga kapatid. Hallelujah. Gayon, mga kapatid, hallelujah. Dinidinig ng Diyos ang panalangin. At ang panalangin ng anak, hallelujah, ay dinirinig ng Panginoon. Amen? Ganyan, mga kapatid, hallelujah, na kapag ang isang tunay na lingkod ng Diyos, didinggin ng Panginoon. Kapag pinili ng Panginoon, hindi mapapahiya. Sapagkat si Israel, mga kapatid, ay hinirang ng Diyos, mga kapatid. At sa Kanya, mga kapatid, nagmula ang 12 angkan na ipinangako ng Panginoon. Hallelujah. Ganyan din sa ating mga kapatid. Tandaan natin, may mga magulang tayo. Buti ngayon, okay pa. Nakaka-video call natin. Nakikita natin. Amen. Praise God. Pero mas iba pa rin. Yun nandun tayo sa piling nila. Sapagkat isa lang ang dalangin ng ating mga magulang, mga kapatid. Hallelujah. Kahit tayo may kanya-kanyang pamilya na makasama, makita ang kanyang anak, mga kapatid. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, sa pagpunta natin sa loob ng palambahan, hallelujah, isipin natin na maraming nais, mga kapatid, magpagamit sa Panginoon. Ngunit hindi sila hinira at sila lumalayo. Ngunit salamat sa Panginoon, tinuturuan tayo magpakumbaba. Amen. Sa pagsunod sa Panginoon. Amen. Yung nakita siguro ni Jacob ang kanyang anak, nasa karawahe, anak ko to, na matagal ko nang hinihintay. Amen. Bago pa pumikit ang kanyang mata, nakita niya ang kanyang anak, kapatid. At ganyan din tayo, mga kapatid, spiritually, hallelujah. Bago pumikit ang ating mata sa paglilingkod sa Panginoon, makikita natin ang pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay na may dala ng kaligtasan mula sa Diyos. Yan ang nais ng Panginoon, sapagkat sinabi niya, ang iyong pagpapagal ay hindi mawawala ng kabuluhan. Sa pagpikit ng ating mata, sa pagtanda natin, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, nakikita ng Diyos kung paano ka naglingkod sa Panginoon. Nakikita ng Diyos, hallelujah, bagamat nakakahiya ang kasalanan na hindi natin mahayan, nakikita ng Diyos kung paano binuksan ng Diyos ang ating puso na tayo magsisi mula sa ating puso, hindi lamang sa damit na winasak, mga kapatid. Yan ang nais ng Panginoon. Darating ang bawat isa, mga kapatid, hallelujah, sa pagpikit ng mata. Ngunit may kagalakan tayo sa paglilingkod sa Diyos. Yan ang nais ng Panginoon. Iparating sa atin, mga kapatid. It's time, mga kapatid, hallelujah, na maraming nangangaral, hallelujah, praise God, ng salita ng Diyos, mga kapatid. At higit, mga kapatid, about sa salvation. Kapag salvation ay nakamtam na natin, mga kapatid, hallelujah, na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, hallelujah, manumbalik tayo at magpuri sa Panginoon. Palakpakan ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. In Genesis chapter 25, in Genesis chapter 25, hallelujah, 30 hanggang 34, dito na mga kapatid, hallelujah, praise God, sa pagiging panganay muli, mga kapatid.
Amen, hallelujah. At alam natin dito mga kapatid, ang birthright ay binigay ni Esau kay Jacob. Amen. At sinabi ni Esau kay Jacob, ipamanmanhik ko sa iyo na pakainin mo ako niyong mapulang lutuin sapagkat ako'y nanlalambot kaya't, hallelujah, thank you Jesus. Kaya tinawag ang pangalan niya na Edom. At sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. At sinabi ni Esau, narito, ako'y, hallelujah, namamatay at saan ako mapapakinabangan ang pagkapanganay. At sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin at sinumpa niya. Minsan sa buhay ng isang tao, hindi niya alam kung paano niya mapapakinabangan ang kanyang pagkapanganay. Amen? Paano ba ang pagiging panganay? Amen? Hallelujah. Panganay sa loob ng panambahan, panganay sa loob ng tahanan. Hallelujah. Praise God. Ngunit ang sabi niya dito mga kapatid, hallelujah, kapag ang isang tao na gutom mga kapatid, hallelujah, praise God, takot mamatay. Amen? Na hindi niya pinahalagahan ang kanyang pagkapanganay, ipinagbili sa isang mangkok na pagkain na pinagpalit sa kanyang kapatid. Ngunit ang kanyang kapatid, mga kapatid, na naghihintay na siya maging panganay, mga kapatid, hallelujah, sapagkat nandoon ang pangako ng Diyos, mga kapatid, hinihintay ni Jacob. Hallelujah, isumpa mo muna. Ibigay mo sa akin yan. Amen. Praise God. At ito'y binigay, mga kapatid. Sa buhay ng isang Kristiyano, sa mga leaders, elders, mga kapatid, sa mga panganay ng iglesia, ang panambahang ito, mga kapatid, hallelujah, kapag nakaranas ng kapigatian, nakaranas ng problema, financial, trabaho, hallelujah, kakapit sa patalim. Ipagpapalit na ang iglesia. Dito muna ako, magtatrabaho muna ako dito. Mamamatay ako sa gutom. Amen? Unahin ko muna to. Nakakaintindi naman si Lord. Nakaunawa naman ng Panginoon. Yun ang hindi nila lubos pang naunawaan sa buhay espiritual ng isang tao na iyon, mga kapatid. Mas pinahalaga nila ang kagutuman sa pisikal, amen, kesa sa kagutuman espiritual sa biyaya ng Panginoon. Amen, hallelujah. Birthright, mga kapatid, is sa leader, mga kapatid. Hallelujah. Ang pagiging leader na itinalaga ng iglesia ng Panginoong ito. Hallelujah. Sa bawat isa. Hallelujah. Kapag ang isang panganay, mga kapatid, hallelujah, at nalalaman ni Jacob na ang pagiging panganay ay nandoon ang power and authority, mga kapatid. Kaya nga nung binasbasan sila, mga kapatid, amen, dinaya. Amen. Dinaya siya ng kanyang kapatid. Praise God. Sino ang mandaraya rito sa kanyang kapatid? Para na makuha pagkapanganay ng kanyang kapatid. Diba? Diba alam natin na masama? Amen. Praise God. Hindi nararapat kunin ang pagkapanganay ng kanyang kapatid. Maliban na lamang ang kapatid na panganay nito ay naging pabaya. Sapagkat ang sabi ng Diyos, hallelujah, ang talentong ito ay ibibigay ko sa marami at dadagdagan pa. At ang isang talento na sa kanya, nasa kanya ay mawawala pa, mga kapatid. Paano ang pagiging panganay, isang talento na lang, pinabayaan pa. Amen? Paano na lang, mga kapatid? Amen? Hallelujah, tagapagmana, mga kapatid. Praise God. Dito, mga kapatid, hallelujah, ang nais ng ating Panginoon, turn unto the Lord, your God. Manumbalik tayo sa Panginoon. Sapagkat hindi magbibigay ang Diyos na sakuna sa bawat isa sa kanyang mga anak, bagkos inuuna ng Panginoon. Binibigyan tayo ng warning. Anak, wag mong gawin yan. Wag mong gawin yan. Kaya pumili, ang sabi kanina sa binasa natin, hallelujah, kung diyan nagkamali mga kapatid sa Romans 11:22, ang kabutihan o ang ano mga kapatid? Boss?
Hallelujah. Romans 11:22. Sabi na po dito, pagmasdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan. Amen. Hallelujah. Doon tayo siyempre sa kabutihan ng Panginoon. Kaya nga tayo nagpapagal sa Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Lalo na sa mga nakaganap ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Na lumakad. Hallelujah. Na may pagpapakumbaba. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dito mga kapatid, nakikita natin at masusubok ang isang pananampalataya ng isang tao sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Pagpapakumbaba. Oh, hallelujah. Humble himself. In Colossians chapter 3, 23-24, malapit na tayo mga kapatid. Praise God. Sabi dito mga kapatid, hallelujah. Colossians chapter 3, 23-24. Anuman ang inyong ginagawa ay gawin ninyo ng buong puso, gaya ng sa Panginoon at hindi sa tao. Amen. Anuman ang inyong ginagawa anuman ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso. Hallelujah. Sa Bible study, sa mga hindi nakadalaw ang sabi, Pastor, examine yourself. Saliksikin mo. Saliksikin natin ang ating sarili. Amen. Saliksikin natin ang ating sarili. Kung tayo po ba ay lumalakad sa presensya ng Panginoon, o lumalakad na lang sa pagsaliksik sa kanyang sarili, sa kanyang kagustuhan na lamang. Ngunit maliwanag dito mga kapatid, anuman ang iyong ginagawa ay iyong gawin ng buong puso, gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Amen. Kaya nga yung pagpunta natin dito sa panambahan, amen, hallelujah, example ko ulit ating kapatid. Amen. Hindi sa tao yan mga kapatid, sa Diyos yan. Ginawa mo yan, hallelujah, praise God, nang dahil gusto ng iyong puso na makapagsamba muli sa Panginoon. Amen. Ginamit lang ating kapatid na si Jen. Amen, hallelujah, upang ikaw ay maparito sa panambahan ng Diyos. Ang paglilingkod, hallelujah, ay sa Panginoon. May ginagamit lamang tao mga kapatid. Kaya kung minsan may mga ginagamit mga kapatid, hallelujah, praise God, huwag na natin lagyan ng balon yung ulo natin. Amen. Mahirap yan pagka may asogi na yan. Amen. Lilipad yan. Hindi alam yan, masaan pupunta yan. So, andun pa rin ang pagpapakumbaba. At nakikita, hallelujah, ang paghayo ng isang kaluluwa ay nakikita sa pamumuhay ng isang tao mga kapatid. Amen. Hallelujah. Diyan mo makikita mga kapatid, hallelujah, yung pagpapakumbaba. Hallelujah. So, maraming katanungan mga kapatid, hallelujah. Ako'y nananalangin, ang sabi ng isang tao. Ako'y nagpapagal, ang sabi ng Pariseo. Ako'y nag-aayuno, ako'y nag-iikapo. At hindi ako katulad ng tao na yan na maniningil ng buwis. Amen. Mahangalon niya. Hallelujah. Praise God. Tanungin natin mga kapatid ang ating sarili. Bakit ba naranasan ng publikano, hallelujah, praise God, ang ganong pangyayari sa kanyang buhay? Gawin din tayo mga kapatid. Nagtatanong tayo sa ating sarili. Babalik pa ba ako doon sa panambahan? Bakit pinaparanas ito sa akin ng Panginoon? Tandaan natin mga kapatid, ang nasa labas ng iglesia na maraming kaibigan mga kapatid, unbeliever, hallelujah, puro maganda ang sasabihin na yan. At makikita mo, buti pa sila, ganito ang sila sabi, mababait. Amen. Hallelujah. Bakit dyan? Sa loob ng panambahan, hallelujah, sa pangkalahatan, hallelujah, Jesus, ay lahat na lang, ay ako ang nakikita. Amen. Nagpapagal naman ako sa Diyos. Binibigay ko naman sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, ang ganyang pangyayari sa buhay, hallelujah, praise God, hindi to individual. Amen. Para to sa lahat. Ang ganyang pangyayari, magkakaiba na trial sa kanyang buhay,
hallelujah, Jesus, na nagtatanong na bakit dumadaan ito sa aking buhay. Praise God, hallelujah. Mapalad tayo. Sapagkat ang isang tao, mga kapatid na lingkod ng Diyos, ay dumaranas ng physical battle, nakikita niya kung paano siya lumaban, kung paano siya lumayo. Amen. Nagagawa niya ang mga bagay para makaiwas. How much more, mga kapatid, ang battle spiritual na kanyang kakaharapin. Doon pa nga lang sa physical, nangihina na, hindi malaman kung ano ang gagawin. Ngunit may salita ng Diyos na nagpapaalala sa bawat isa sa atin na kausapin ang Panginoon. Paano pa ang spiritual battle na hindi nakikita? Paano niya malalabanan ito kung wala sang salita ng Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang puso? Mas lalong malulugmok, mga kapatid. Amen, hallelujah. Kaya ganoon na lamang, mga kapatid, hallelujah. Pinapadaan tayo ng Diyos sa mga pagsubok, hindi upang malugmok, kundi upang lumakas ang pananampalataya sa Panginoon. Upang sa pagdating, mga kapatid, hallelujah, ng problema at pagbabahagi ng salita ng Diyos, nandoon nakikita kung paano ka lumalago. Amen? Expansion. Amen? Isaiah 54:2. Yan ang ano natin, yung anniversary. Paanong lalago ang isang tao, mga kapatid, kung sa physical na battle, mga kapatid, hallelujah, sa mga tampuhan, hindi pagkakasundo, nag-give up na, umaayaw na. Paano sa spiritual? Ano may sasagot natin? Ano ang masasabi natin sa harapan ng Panginoon? Babalik ako sa aking ama at tinanong ka ng iyong ama, ano ang ginawa mo at anong natutunan mo? Amen? Hallelujah. Wala. Baka paalisin uli, baka manghingi uli ng mana yun. Tapos umalis. Hindi tulad ng alibughang anak, mga kapatid, na nung balik, amen, nagsisi, nagkasala sa langit at sa kanyang ama. Doon makikita, mga kapatid, hallelujah, kung paano lumago ang isang tao, hallelujah, sa kanyang pananampalataya. Praise God, hallelujah. In James chapter 1 hanggang 1 to 4, malapit ulit tayo, mga kapatid. Thank you, Jesus. In James chapter 1 hanggang 4, si Santiago na alipin ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo ay bumabati sa 12 angkan na nasa pangalan. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo nangahulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya, hallelujah, ay gumagawa ng pagtitiis at ang inyong pabayaan ng pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, mga kapatid. Upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. At sabi niya, mga kapatid, hallelujah, at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa. Kapag ang isang tao o isang Kristiyano, mga kapatid, na mayroong isang pagtitiis, mga kapatid, laki pa natin ng sakdal na gawa. Kasi kapag ang isang tao nagtitiis, ngunit masama ang loob, walang sakdal doon, mga kapatid. High blood yun, mga kapatid. Ma-high blood lang, sasakit ang ulo, hindi makakatulog. Ngunit, mga kapatid, ang pagtitiis, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon at sa kapwa, samahan ng sakdal na gawa. Ibig sabihin, ipakita ang kabutihan na mula sa Diyos, hindi sa kabutihan niya o sa kabutihan ng tao. Sapagkat kung sa kabutihan ng tao ipapakita niya, baka masabihan pa siya na hindi totoo. Ngunit kung kabutihan ng Diyos ang ipapakita niya, mga kapatid, sa kanyang pagtitiis, hallelujah, ang sasabi niya, mga kapatid, upang kayo maging sakdal at ganap at walang anumang kakulangan. Kinumpleto na tayo ng ating Diyos, mga kapatid. Kumpleto na ang binigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya anuman, hallelujah, ano pa ang hinihingi natin? Matatag na pananampalataya. Read the Word of God. Amen? Turn unto the Lord your God. Manumbalik sapagkat yan ang nais ng Diyos. Hallelujah. Praise God. In 1 Peter 1:7, hallelujah, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa gintong nasisira, pagkabagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy at masusumpungan sa ikapupuri at ikaluwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Jesucristo. At sabi, mga kapatid, ang pananampalataya
na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira. Ang ginto nasisira. Bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy at nasusumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati. Ibig sabihin mga kapatid, hallelujah, praise God, ni Peter dito, kung ang pananampalataya hinahalin tulad sa ginto at ito'y kinakailangan sa pamamagitan ng apoy upang makita ang kanyang tunay na pagkaginto mga kapatid, hallelujah. Gayon din sa ating buhay spiritual sa Panginoon. Kapag ang isang tao mga kapatid na lumalapit at sumasamba sa Panginoon, ang sinasabi diyan na ginto mga kapatid, hallelujah, ay ang pinangako ng Panginoon, ang banal na Espiritu mga kapatid, na kanyang pinangako sa bawat isa, natatanggap ang bawat isa sa inyo mga kapatid, hallelujah. Repent, be baptized, and be baptized every one of you, hallelujah, for remission of sin. You receive the gift of the Holy Ghost mga kapatid. Amen. Kaya nga repent mga kapatid, individual to mga kapatid. At kapag tayo gumanap sa bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ay tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo mga kapatid. Hallelujah. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Na kapag tayo mga kapatid, ang pananampalataya natin nahubog sa pagtitiis, marireceive mo ang pangako ng ating Panginoon. At walang ibang nagbabautismo sa Espiritu at sa apoy kundi ang ating Panginoong Jesus na lang. Gayun din mga kapatid, sa Book of Joel chapter 2 verse 12 hanggang 13, kung ito'y babasahin natin mga kapatid, na ang pangako ng Diyos mga kapatid, hallelujah, hallelujah, ay ibubuhos niya ang kanyang Espiritu mga kapatid sa bawat isa, sa magulang, sa kapatid, sa kabataan mga kapatid. Yan ang pangako ng Diyos sa ating mga kapatid, hallelujah. Ang sabi nito, basahin ko mga kapatid, praise God, sa 16, Joel chapter 2, chapter 16, hallelujah. Ang sabi niya dito mga kapatid, hallelujah, tipunin niyo ang bayan, banalin ang kapisanan, pisanin ang mga matanda, tipunin ang mga bata at yung mga pasusuwi. Lumabas ang bagong kasal na lalaki sa kanyang silid at ang bagong kasal na babae sa kanyang silid. Amen. Praise God. In 17, hallelujah. Manangis ang mga saserdote, ang mga tagapangasiwa ng Panginoon sa pagitan ng portiko at ng dambana at kanilang sabihin, maawa ka sa iyong bayan o Panginoon at huwag mong ibigay ang iyong bayan sa kakutyaan na ang mga bansa bagay magpuno sa kanila. Bakit nila sasabihin sa gitna ng mga bayan saan nandoon ang kanilang Diyos? Amen. Hallelujah. So dito mga kapatid, hallelujah, ang sabi, huwag hamakin ng sino man ang bayan ng Diyos o kuntsain. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. At dito mga kapatid, tuloy ko na, hallelujah, hanggang 32. Praise God. Thank you, Jesus. Sa 32 tayo, last verse tayo. Praise God. Tayo. In Joel chapter 2, verse 32. At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sapagkat sa bundok ng Zion at sa Jerusalem, doroon yung nangakatanan gaya ng sinabi ng Panginoon. At sa nangalabi ay yung mga tinawag ng Panginoon. So may mga nangalabi pa mga kapatid. Amen, hallelujah. So dito, pag binasa natin dito mga kapatid, na ang pangako ng Panginoon, hallelujah, sa kanyang pangako na ibubuhos niya ang kanyang banal na Espiritu, ay ito'y naganap sa Book of Acts mga kapatid. Hallelujah. Praise God.
Thank you, Jesus. Acts 2:38 na kung paano, hallelujah, ang mga apostol ay nakareceive ng banal na Espiritu. Amen. Maaari po tayong tumayo, mga kapatid. Hallelujah.